Okay mga boss, welcome back at may restore tayo ngayong amplifier. So first time ko maka-repair ng Martin Roland, yan, KA880. Yung problema nito ay na-stuck at napabayaan na. So balak paganahin uli ng may-ari. Shoutout pala sa may-ari nito. Sabi niya sa akin kasi, ayon sa chat namin, ito yung unang pundar niya ng nag-OFW. So sayang naman daw kung napabayaan. Kailangan i-restore natin para magamit ulit. So ang plano natin dito ay ito pala yung laman niya. 33033 pala yung supply niya kahit mali ito. So yan yung ano niya, apat na transistor. Parang 302 lang din pero marami siyang kabitan ng mic at maganda naman yung design niya, maliwalas. Ito naman yung likod niya. Tingnan nga natin dito. So wala tayong nakitang made in China na tatak. Yun, for the first time. Okay? So hindi ko alam kung saan to gawa or ano, nakalimutan kong itanong. Pero sure tayo na walang made in China. Malamang hindi ito gawa ng China. So hindi tayo sigurado doon pero wala tayong mabasa eh. Wala oh. Saka maganda yung kaha niya, makapal. Yan. So problema nito, number 1, sira na yung speaker terminal, na warak na yung ano. Then napansin ko dito, kinalawang na yung mga paa. Ayan. Kinalawang na. So kailangan nating linisan para magamit uli. Then after naman dyan, yung mga pihitan. Kasi matagal na tong na-stock. Malamang sablay na yan. Isama na din natin yung switch. Yan. Tapos balik tayo sa harapan. Hindi ko na to tinisting kasi ganun din naman para isahang ano na. Kaya nga may kalang na yung input kasi nagluloko na yung pinaka switch niya. Ito yung control pa sa music. High, mid, low, balance, level. Tapos ano naman, merong high, mid, low, eco, level. High, mid, low, eco, level. Tapos ito yung sa eco. Delay, repeat, balance, level. Tapos yung volume niya, kabilaan ay left and right. Kumbaga hiwalay ang volume niya. Okay? So simulan na natin. Kakalasin ko na to para malinisan na bukas. Para magawa na agad. So mapaaga yung gawa natin, maganda. Para maano na natin. Okay? So nag-usap na rin kami ng may-ari nito kung anong gagawin. Update ko lang kayo mga boss, kakalasin ko muna yan.
Okay mga boss, so natapos na natin kalasin yung mga potentiometer relay. Yung dito naman, kaya ko naisipan na hindi na ito i-testing. Kasi napansin ko nga na kinalawang na oh. So ganun nakalala yung problema niya. Napabayaan kasi ito na, stock, tingnan nyo nga yung aluminum, nagkakaroon na ng corrosion. Pero so far, okay naman yung capacitor. Ayan. Yung main filter. Yung transistor na gamit nito ay E1941 saka 5198. So halos yung design niya, hindi ko masasabi na parang 302. Walang senior diode sa differential. Pero meron siyang bus. Tapos siya, class AB pa rin siya na amplifier. Okay? So binibidyoan ko para kung sakali mayroon bang to. Bago kasi magkalas ng transistor. Yan, may number naman siya. Buti na lang may number. Kakalasin ko pa rin yan isa-isa, tapos ibabalik ko yung pwede pa, tapos yung hindi na So ganun pa rin yung natin, yung procedure dyan. Okay, bukas na lang kasi gabi na para masimulan natin to at baka matapos natin bukas. Ayan mga boss, nalinis na natin kahit papaano, kitang-kita na yung mga pyesa. Pwede na tayo magsimula dito at ma-check na natin isa-isa kung alin yung papalitan at hindi papalitan. So, per channel muna yung kalasan natin dito. Mangyari, itong isang channel muna. Kalas tayo, kabit, simula dito, hilera na to, ganon. Pag ganon, pag ganon, pag ganon, pag ganon, hanggang sa maubos natin. Then, pag wala namang pag wala namang ganong mapalitan, edi okay na yon. Pero meron talaga dito papalitan, katulad yan. Yung paa na yan, saka yung dalawang yan. So, double check na lang natin. Dito naman sa sa board sa harapan, ayun maganda naman yung niya, halos wala naman ditong damage. Palit lang tayo mga potentiometer siguro dito at saka switch. Yan, tapos balik na natin. Okay? Yan mga boss, pali patunay na magandang klase yung mga resistor. Kiniskis ko yung mga paa para ma-check natin kung okay pa. At nalaman ko na tanso pala talaga yung paa niya. Ayan tanso yung paa ng mga resistor na to. So, dino-double check ko lang kung may damage. Inisa-isa natin simula dito. Pupunta na tayo doon. Yun lang mga boss. Hindi tayo sa amplifier na ginagawa natin. Okay na to, napalitan na lahat ng kinalawang dyan. Pati dito, nagpalit tayo. Ayan lahat yung mga pinagpalitan. Yan. At nga pala, habang ginagawa ko to kanina kasi inaayos ko yung mga hinang dito. Napansin ko, ito pala yung production date niya. 2003. Ngayon, 2025. Nasa 22 years na ata yung Kung pagbabasihan natin yung PCB na to, 2003 pa to manufacture. Tagal na, 20 years ago pa, mahigit. So doon naman tayo sa mga pihitan sa harapan. At ayan na nga, natapos na rin natin magkabit ng mga potentiometer dito sa harapan. Ikakabit na natin. Masarap talaga tingnan o masarap sa mata tingnan kapag maaliwalas, kapag malinis na. Diba? Kumbaga nakakabawas ng stress na So magaan mag-repair kapag malinis yung ginagawa. So malinis na rin to. Pati yung ibalik ko na lang, tapos yung mga lock niya, itong mga dito nakalagay, iayos na lang natin yan. Okay mga boss, update ko kayo mamaya. Limutan ko kaninang i-update kayo, masyado ata ako na-excite. So may problema pa mga boss. Ano ba mga ginawa ko dito? Kinabit ko na yung wiring dyan. Tapos, bakit tanggal yung dalawang transistor? Kasi may problema doon sa DC out. So, power on natin. Ayan, yung tester natin naka DC. Tingnan nyo. Dito, sa part na to, wala. Yan, 0-0. Pag dito mo nilagay, yan, nasa negative 10. Nung nakakabit tong dalawang transistor, mas mataas yung DC output nyan. Kaya, pero, ang nakapagtataka sa kanya, di ba, may DC out. Pero kung mapapansin nyo yung relay, gumagana yan. Tingnan nyo maigi. Makiklik yan. Ayun, di ba? Kita nyo? May DC out, pero nung nakakabit yung speaker kanina, nagkamali ako, umugong. Buti na lang hindi na disgrasya. So, saan banda yan?
ito yung parte na may DC out. So ito yung terminal niya, yan. Negative, positive. Papunta yan dito, yan. Tapos ito yung switch niya, yan. So from dito, tatawid yan dito sa relay, pababa. Pababa yan. Tapos papunta yan dito sa side na to. So yan, tinanggal natin na power transistor. So ang una kong ginawa dito, yung mga ginalaw ko. Ano ba yung mga ginalaw ko dyan? Transistor at saka resistor. So dinoble check ko naman yung mga kinabit ko na pyesa katulad nyan. Ano natin? Ito 5401, ayan o nakalagay. Ilawan nga natin. 5401. Ay, ilawan natin yan. Sana okay yung zooming natin dito. So 5401 siya. 5401 din yung nakakabit. Malinaw ba sa camera? Ay, yung problema sa camera natin. Aha. Yan, 5401 din yung nakakabit. Ganon din sa kabila. 551 naman. Ayan o, 551. Tapos, ano ba yan? Ba't hindi makita? Ang hirap ng camera na to. Ba't parang madilim, no? May itim kasi, no? So dito sa ano, kita ko yung physically 551 yan. Tama naman na yan, oh. Ayan, i-ano nga natin. Ay, i-ano natin yung brightness. Ayan, tapos i-zoom nga natin. So ayan, 551. Ayan, tapos dito naman 5401 yan. Ito 5401. 5401 din, ayan o. Yan, tapos sa kabila 5401 din. So dito 9014, kailangan 9014 din yan. Ay, ang labo. Pasensya na, siguro nahihilo na yung nanonood sa atin ito. Ayan, 9014 din. 551. Dalawang 551. Ayan. 551 din pareho. Ayan. Okay, atas ko muna uli. So tama yung value ng mga pagpalit natin, pati position. Tama naman, nakaharap lahat. Tama naman yung position nya. Yan, nakatalikod. Kasi baka may mali tayong kinabit. So kailangan double check natin yung position. Tama naman. Tama naman yung sa value naman na resistor, halos ilan lang yung napalitan dyan. Kasi dito talaga sa kabila ang marami. Sakto naman. So possible na may sira dyan. I-double check ko na lang. Update ko kayo mamaya para maituro ko sa inyo kung anong sira. Unang step ko na ginawa, hinangko pala muna yung mga input nya. Yan. From dito sa pinaka source. Sabi ko baka baka may problema sa input. Yun muna palang inuna natin. Tingnan natin kung magkaroon pa ng DC out. Check natin. Papower na natin uli. Wala. Dito. Meron pa rin pala. Yan. Meron pa rin. So ibig sabihin, focus talaga tayo doon. Update ko kayo mamaya. Okay mga boss, so kinalas natin yung mga maliliit na transistor. Balik muna tayo dito sa times 1. Chinik na natin tong dalawang malaki. Okay naman. Ayan. So ito yung black eye base, collector, emitter. So balik na rin natin. Yung base naman ng pula. Tapos collector, emitter, okay na. Collector, emitter, baliktaran, okay. Yung kabila, yung 1941 naman. So yung collector lagi ay dito sa kaliwa ko. Tapos itong hawak kong pula kanan, collector, emitter. Ito collector ang gitna, emitter yung dulo. So okay, walang shorted. Okay, tama yung nya, bias nya o yung palo nya. Dito tayo sa maliliit. Isa-isahin natin to.
yung base niya ay gitna. Ang base nitong 551 at saka 5401 ay nasa gitna. So lagay natin dyan yung datasheet. 1, base to collector, base to emitter, okay. Collector, emitter. So yung dulo-dulo nito ay parehas collector at saka emitter. Isa-isahin natin. Yan. Okay, baliktad, walang palo. Okay, naka times 1 tayo sa tester. Okay. Okay, walang shorted. Isa-isahin natin yan. Okay. Ito. Okay din mga boss. Isa pa. Oh, ayos din. Ito pa. Okay. Base collector, base emitter tayo, wala. Oh, wala, okay. So isahin natin to. So ang sinusukat natin dito ay base to emitter, base to collector. Tapos collector, emitter, emitter, collector. Okay, wala. Wala naman siyang shorted, tama naman yung palo niya. Kasi pag may shorted dyan, pag binaliktad mo may palo, dapat one way lang siya. Ngayon, susukatin naman natin yung base emitter. Base emitter. Collector emitter naman tayo. Balik tayo dito. So, dapat konti lang ang palo nito, tapos hindi baliktaran. Ayan, pag binaliktad mo, wala dapat palo. Okay yan. Okay. So, naka times 10k tayo Ayan. Okay. Ito kasi bago din to Oh, okay din. Oh, okay. Puro okay. Okay, so kailangan yung collector emitter niya, one way lang din ang palo niya. Pag baliktaran pumalo yan, sira na yan. Ayun mga boss. Oh, binaliktad ko may palo, ang lakas Baliktarin natin. Okay, lagay natin dyan. Okay. Itong isa. Okay. So ano yung sira? 551. Tingnan nyo sa tester. Yan, baliktaran. Pumapalo at saka ang lakas ng palo niya. Kuha tayo ng ng ayos dito na 551. Ito 551. Ayan, testerin natin. Ganyan lang dapat ang palo niya. Pag binaliktad mo, wala dapat palo. So ito, yan, leak na to. Leaky na to o leaking na to. Kailangan palitan na. So balik natin yung mga transistor doon. Tapos magpalit tayo ng bago doon. Kinalas ko na lang kasi isa-isa para hindi na tayo magpa-isa-isa pa ng hugot. So hindi talaga maiwasan yung may ganong trouble. Okay mga boss, grabe tong medyo nawaw mali. Kumbaga may problema sa design o sa print, nagkamali ata ng print. Tingnan nyo. Huling ginawa natin ay yung ganitong transistor na 5551 leaky na. So nung kinabit ko yun mga boss, hindi ko na na-document kasi maaga ako nagising ngayon. Ganun pa rin. Ngayon nakuha ko na rin yung sira. Tingnan nyo, yun natin. Tingnan, magsiswitch yung relay. Mababa na yung DC output nya o halos zero na talaga. Ngayon tingnan nyo dito nangyari. Patayin muna natin baka nadikit. Tingnan nangyari. Kung mapapansin nyo, may mali dito sa mali yung print nito kasi sinusundan ko lang yung nya, position nya katulad nya So tingnan nyo to, baliktad. Yan. So ganyan talaga dapat ang position niya. So dahil sinundan ko yun, yung dati nakaharap dito, mali yun. Mali yun. Kumbaga nagkamali lang ng print.
kasi tiningnan ko dito sa kabila, oh. Pag ganon silang dalawa, ito pag ganon, ito pag ganon, tapos pag ganon din. Ang nangyari dyan, ng una, paharap doon yung ano, kumbaga, kung susundan mo tong naka-print sa board na ano, na guide sa para sa transistor, ayan oh, nakaharap ng ganon. So sinundan natin ng ganon. Kaya pala nung tinisting natin, nagka-DC out. Ang mali ko lang, hindi ko na picturean. Hindi ko na videohan ng zoom. Sa susunod talagang ano, pipicturean ko muna para sigurado pag mga bagong ano. Pero ngayon, wala na, i-testing natin kung tutunog. Saglit lang, i-prepare ko yung ano ko. Okay mga boss, kinabitan na natin ng speaker at saka jack. Testing na lang natin kabilaan, pati yung dalawang mic. Volume natin. Bababa ko to, tapos ito wala yung volume. Dito naman, ilipat ko lang ng ano. Dito yung pinaka-level niya. Ngayon yung mic naman. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound test, sound test. Okay, gumagana na mga boss, gumagana na. So yun nga lang ang naging problema. Dahil kinalas natin, hindi natin tinandaan. Mali pala yung ano. So nag-rely tayo masyado sa print. So kung ano yung nakasulat, nag-rely tayo. Mali pala. Kaya sa susunod kung bagong dating o kung bago pa lang sa ano, first time ko makapag-repair ng isang brand, pipicturean ko muna para ano, sigurado na. Para walang kawala. Kumbaga naging kampante lang tayo na ano, kumbaga nagtiwala lang ako dito sa print na tama. Mali pala yung pakalagay sa print. Ni-review ko yung mga video ko ng dati o yung unang ano nito, kumbaga yung mga unang clip. Hindi ko napansin kasi hindi naman nakapokus talaga. Pero tingnan ko din pag ano, pag tawag dito, pag review ko ulit ano kung i-edit ko. Ngayon, may nakabang itong supply kasi gagawa tayo ng ano, o mag-add tayo dito ng Bluetooth. Ito yung pinaka ginawa kong ano, supply ng Bluetooth board. Yan. So hanapan ko lang dito lang siguro yan, no. Hanapan ko yan dito siguro yan. Pwede dito yan. Yan. O kaya dito pag ano, para hindi ganong sagabal. Gagawa natin ng supply yung ano. Okay mga boss, saglit lang. Mga boss, yun po na okay na siya. Bali, yung huling ginawa natin dito ay naglagay tayo ng Bluetooth. Ayan. Ito yung power supply ng Bluetooth na ginawa ko lang, naka-regulator siya. Yan, okay na. Tapos na rin, ikabit ko na yung mga ano. Hanggang dito na lang yung video natin tungkol sa amplifier na to. At buti na lang nagawa natin. Medyo hindi ko rin inaasahan na ganun pala. Okay, at least may panibagong experience, may panibagong natutunan. At binigyan ako ng paalala. Wag masyadong kumpiyansa. Kumbaga, ingat, dahan-dahan lang. Yun. So, buti na lang, ano, kumbaga, tinuruan tayo ng leksyon ng amplifier na to. So, okay na. Yung susunod na lang yung speaker. Aayusin ko yung speaker nito. Tapos gagawa ng kaha. Okay mga boss?